レルヤ。ハレルヤ。2023年8月13日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。Psalm chapter 5 verse 1 through 7。詩編5編1節。私の言うことを耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の救いの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべてのものを憎まれます。主は血を流す者と欺く者を忌み嫌われます。しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。アーメン。お座りください。次に賛美歌聖歌456番を賛美します。Amen.
Isang libo sa ating lahat. Tayo tayo. Lord, aming Ama, makapagilan sa lahat. Salamat Lord sa pagkataon muli. Panginoon na kami ay narito Lord. Tulay nga lahat po, Panginoon, na hindi mo nabigyan ng pagkakataon, Panginoon. Salamat at sa kami, Panginoon, sa pinili mo at tinawag mo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon niya kami. Salamat din po, Panginoon, sa mga oras. Sa buhay, mga kapatid namin ito, Panginoon, naglaan po ng oras para sa Indohan. Lord, salamat din po, Panginoon, sa kabutihan, sa pag-iingat mo, sa pagkalingat, pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo. Kaya nararapat lang po, Panginoon, na ito ibabalik namin sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, kausapin mo kami, tatagpuin mo ang bawat isa. Maraming salamat din po, Panginoon, sa nakahandang mensahe. Ngayong umaga, Lord, ibilis mo ito, Panginoon. Gamitin mo ito kung kausapin kami. Guide mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, kung wala yung banal na Espiritu na magkakausap sa amin at magtuturo dito, Panginoon, Lord, hindi namin po ito kaya hindi mo. Salamat din po, Panginoon, sa atmosphere ng simbahan ito na patuloy namin nararanasan, patuloy namin nararamdaman, Panginoon. Salamat, Lord, sa nagbigay ng mensahe ngayong umaga. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Louie, sa pag-ingat mo, Panginoon, sa buhay niya mula sa Pilipinas hanggang dito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi mo pinabayaan ang lingkod mong ito, Panginoon. Maging sa buhay po, Pastor Kinjo, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa buhay ng mga leaders, Lord, maraming salamat, Lord, at sa buhay po ng mga kapatid namin na naglaan ng oras. Thank you so much po, Panginoon, sa lahat ng tatayo, sa pulpit ito, Lord, gabayan at katubayan mo po, Panginoon. Lord, itago mo sa likuran si Pastor Louie. Hindi po yung kahinaan niya yung makita sa aming harapan, kundi yung kapangyarihan mo, Panginoon. Gawin mo siyang malinis na alulod po at daluyan ng pagpapala po ngayong umaga, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran na hindi pa po nakarating dito, Lord. Extend mo yung kamay mo, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, na kausapin sila na mayroong gawain dito, Panginoon. Salamat, Lord, at mga hindi pa nakarating, guide mo sila, Panginoon, hanggang sa makarating po dito sa gawain. Thank you so much, Lord. This is our prayers, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.続いて聖歌347番を賛美します。Oh
How great is our God? 賛美していきます。前社姉妹です。今日のメッセージは、フィリピンの兄弟姉妹と日本人の兄弟姉妹で分かれますのでお願いします。Today's message is divided to places. Filipino is here, Japanese is second floor. お願いします。So, magandang umaga po sa ating lahat.
po nagpupulit ng pasalamat kay Lord dahil po nag-celebrate po ako ng ika-35th birthday ko po nung last August 10. So, ako nagpupulit ng papasalamat sa Kanya dahil po sa 35 years po hindi ako pinabayaan ni Lord at ang dami niyang blessing na binigay sa akin. So, I just want to offer Him and honor Him with a good song. So, minasan ohayo gozaimasu. Watashi wa tadawatachi no aisuru kami ni arawashitai dake desu. Ota to shite, watashi wa sakunen no 8月12日に30歳の誕生日を祝いました。私は彼の素晴らしい人生に感謝しました。フィリピの手紙4章13節にある私真珠先生の一節を共有したいと思います。私は強めてくださる。キリストを通して私はすべてのことを行うことができます。私は30歳で永遠に祝福され、選ばれ、非常に恵まれています。神にすべての栄光がありましょうに。Akalawakan, hindi ko
muna silang makalabas. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Good morning. So, nakikita nyo ba? So, hindi no? Okay, so tayo muna yung nanalangin sa Panginoon. At nakalimutan na siguro na-inform lang ko kagabi. Para ngayon dahil mayroon palang wala yung gawain. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon at God is a good God. Amen. Okay, so isang mainit na umaga. Tayo muna yung nalangin sa Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Tunay na, Lord God, na bawat panahon na dumarating sa buhay ng bawat isa sa mundo nito. Ay, Lord God, sa mga salita sa aklat na Ecclesiastes chapter 3, kayo, Lord God, ang nagpapagalaw ng takbo ng kasaysayan ng buhay ng mga bansa at pangyayari. Nang ibig sabihin, Lord, walang bagay na nangyayari na hindi nyo alam. Salamat, Lord God, sapagkat sa bawat pangyayari, sa bagay na mga nangyayari, kayo ay mabuti. Dahil may mabuti kaming Diyos. Salamat din, Lord God, sa pag-iingat mo sa mga kapatiran. Salamat din sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo kami, Lord God, sa umagang ito. At pagpalain mo, Diyos, ang gawain ninyo. Gamitin niyo po ang buhay ko, maging si Pastor King Joe. At ang iba pa mga lingkod niyo, maghayag at magdala ng mga salita. Hayaan mo, Lord God, ang mga salitang ito ay hindi lamang magiging karagdagan kaalaman namin. Bagkus ang mga salita mo ay gamitin mo na magiging inspirasyon ng aming buhay Krisyano. Gamitin niyo po kami at itago sa iyong likuran at kayo po ang mangusap sa bawat isa. At naman, Lord God, ang distraction ng kaaway na ilagay sa aming kalagitnaan, sa aming kaisipan, aming niyuyurakan, ginagapos in Jesus' name. At Lord, salamat, Lord God, sapagkat 2,000 years ago, ipinarada mo na kami sa tagumpay. Hindi kami lalaban para magtagumpay, lalaban kami sa mundong ito upang iditinsa ang tagumpay na binigay mo. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. So yung ating pamagat ng pag-uusap ngayong umaga, restoration is coming. Now, parang yung panunumbalik o pag-aayos ay darating yon. So ito yung ating pag-uusapan at matagpuan po natin ito sa Book of Genesis chapter 1. At bibigyan natin, isa-summarize lang po natin. Kung mapapansin niyo po yung creation ng God o pagsimula ng Diyos, ay wala ang God nilikha na pangit. Amen. Wala siyang ginawa na pangit. Pag binasa natin yung chapter 1, lahat ng ginawa ng Diyos, yung bawat nilikha niya ay sinasabi niya, mabuti, maganda. Amen? Amen. So, ibig sabihin, kung titingnan natin mula sa simula na ginawa ng God, pawang mabuti. Wala siyang ginawa na hindi mabuti. Wala siyang nilikha na hindi maganda. Lahat maganda. Alam niyo ho? Lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng mabuting ginawa ng God, nasira ito pagdating sa chapter 3. In chapter 1, ginawa ng Diyos lahat ng magaganda, lahat ng kailangan ng tao. In chapter 2, ipinakita niya at ipinaranas niya kung gaano kasarap ang buhay na kasama yung God. Amen, church. Kaya sa chapter 2, doon na naging pag-uusap si Adan, saka si Eva. Nakakain na nila, nagagawa nila yung gusto nila. In chapter 3, dito bumagsak ang tao na nagsimula na iksumpay ng Diyos ang lupa at lahat ng bagay na kanyang ginawa. So, ang ating pag-usapan ngayon, restoration is coming. Paano ito nangyari? Yung magandang sinimula ng Diyos, yung magandang plano ng God sa bawat individual na sira dahil sa kasalanan. So, paano ito maayos muli? Paano i-restore ito muli ng God? Amen, church? Ayun yung aming pag-usapan sa umagang ito. Pero i-summarize natin ang chapter 1. Alam niyo, ilan ang ginawa ng Diyos? Meron siyang
anim na nilikha. Tama? Tama ba mali? Okay. Yung ikapito, pahinga siya. Tingnan niyo yung number 1. Pag binasa yung Biblia in Genesis chapter 1, ang una niya nilikha ano? Yung separation ng alin? Heaven and earth. Day and night. Our church. Ihiniwalay niya yung araw at ang dilim. So number 1 is a picture of our Lord Jesus Christ, our God. Because God is the only God. He's a powerful God. The beginning and the end. Meaning, number 1. Kaya nga sabi yung separation ng araw at gabi. Yung araw ay symbolize sa ating Jesus Christ, sa ating Panginoon Kristo. Jesus is the light of this world, the church. Number 2, ang katumbas ng salita ng number 2, meaning agreement or covenant between God and man. Amen, church. Number 3 is a picture of ano? Triangle. 4 is a picture of God's law. 5 is a picture of God's grace. Amen, church. Number 6. Number of what? Tao. Ngayon, pag binasa natin dito kaya, nung ginawa niya lahat ng bagay, pati ang pang-anim, pinagmasdan ng God at sinabi niya, napakaganda. Amen. Pagdating ng ikapito, anong ginawa ng God? Rest. 2,000 years ago, mayroong agreement na nangyayari, binigay ang God. Si Christ nagkaritawang tao 2,000 years ago dahil mahal niya tayo, dahil nahabag ang Diyos sa atin. So number 5, God's grace. Until now, Amen, church. Pagdating sa tao sa anim, ito na yung time na ang bawat Christian ay pagsimula ng tinatawag na restoration. And the 7 is God's rest. Amen, church. Andyan tayo. So ngayon, titingnan niyo sa inyong kaisipan kung gaano ang buti ng Diyos. Doon niya ginawa lahat ng mabuti. At ang unang ginawa niya, para sa lahat ng kailangan ng tao. Amen. Wala siya at hindi niya inuna ang tao gawin. Ang inuna niyang gawin, lahat ng kailangan ng tao. At pagdating sa anim, ginawa niya ang tao at sinabi niya, napakabuti ng kanyang ginawa. At ikapito, nagpahinga na siya kasi tapos na yung ginawa niya. Amen, church. Sundan niyo lang po na, pakinggan niyo lang po. Ngayon, ito yung ating pag-uusapan. Pagdating dito sa verse 28 ng Genesis chapter 1, verse 28. So, kung may Bible kayo, wala. Ito yung sinasabi dito sa harapan natin. 28. Sila ay, pinagpala wika niya. So matapos niya gawin ang lahat, matapos niya likain ang lahat, paano mabuti, wala siyang ginawa pangit, wala siyang ginawa na hindi maganda, ginawa niya yung tao. In chapter 2, ipinaranas niya, ipinadama niya kay Eve at Adam kung gaano kabuti yung God. Kahit saan sila pumunta sa halamanan ng Eden, ay ang God ay ipag-usap sa kanila. Hindi mo kailangan magtrabaho para makakain. Mamitas ka lang ng gusto mo, gawin mo yung gusto mo. Walang sakit, walang stress ang tao. Walang karamdaman, walang kamatayan, walang kahirapan, walang mayaman, walang mahirap. Lahat na ginawa niya, maganda. Amen, church. Intindi? Alam niyo, kung titingnan niyo, sabi ng God, lahat ng ginawa ng Diyos, maganda. Pagdating sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, may lidugtong na. Ang ginamit yun, He makes all things beautiful. And God's time. Pero sa Old Testament, He makes all things beautiful. And then, the rest. Matapos siya gawin at sinabi niya, mabuti, maganda, lahat na maganda, in the 7 days, nagpahinga siya. Pagdating kay Ecclesiastes, lahat na mabuti, sabi niya, lahat ng bagay nito, mabuti. Sa panahon ng,
panahon ng Diyos. So, ngayon sino tinutukoy ni Ecclesiastes na sumulat nito? Yung restoration. Hindi ba alam ang plano ng Diyos sa ating long life? Hindi plano ng Diyos na ang tao maghirap. Naniwala kayo? Wala sa vocabulary ng Diyos na ang tao magiging slave. Wala sa vocabulary ng Diyos na gawin niya tayo para magdusa at maghirap. Wala ho. Alam niyo kung anong dahilan? 3 litra. At nagsimulang nga sa salitang ito. Ano? Sisi. Kaya ang ugat ng lahat, ang ugat ng pagkawasak, at ang ugat ng pag-alis ng privilege at opportunity sa buhay ng tao, yung kasalanan. And number 5 is God's grace. Si Christ na parito dahil habag siya sa tao. Ayaw niya na tao pupunta sa impyerno. Kaya nga, ang mabuti. Amen, church. Nasundan niya, intindihan niya ako. Tingnan niyo, sabi niya, tatlong bagay ang minensyon sa 28. Sila'y pinagpala, wika niya. So nagsabi, si Yahweh, binilis ng God yung tao. Matapos siyang gawin lahat ang kailangan ng tao. Imagine niyo, no? Parang sabi ko, parang ang sarap ng buhay. Yung kailangan mo kumain, lalabas ka lang doon sa bakuran mo, sa bahay mo, kumuha ka ng gusto mo. Walang mailap na hayop, walang mabangis. Intindihan na kayo ko, church. Sabi ko, umuwi ako ng Pilipinas, kami, ng pamilya ko, at mga hipag ko. Nandun kami sa Cavite. Ang lugar na tinitirahan namin ay gate lang ng lugar na ito na pwede namin lakarin. Pag doon kami sa umpisa, lahat ng pagkain nandoon sa labas. Pag dito kami lalabas sa kabilang gate, lahat ng gusto mong pagkain mayroon. Lahat ng prutas. So, parang lalakad ka lang ng isang dali, magagawa mo na at makakain mo na yung gusto mong hanapin. Parang, sabi ko lang, parang sa pagstay ko ng 15 days sa Pilipinas, o namin, parang sabi ko, na-enjoy mo yung buhay na bagamat, sabi ko lang, ito yung buhay na masarap na parang ma-realize mo ang kabutihan na hindi, no, sorry pero nakita mo talaga, pagdating talaga dito sa Japan, stressful ang tao eh. Niniwala kayo? Gigising ka pala ng umaga nagmamadali ka na. Uwi ka ng gabi, nagmadali ka kasi kailangan mo magluto. Tapos everyday yung buhay mo, history na lang. Ulit-ulit na lang ng buhay. Tama? Yung bang parang gusto mo magbait, di mo magawa. Hindi. So, ito sa iyo yung time na ito, parang ang sarap ng buhay niya doon. Tapos hindi pa uso nun ng sabon. Ba't kayo tumatawa? Walang mali siya. Ang mali siya, nasa loob niya, sa isya. So, kita niyo, walang uso yung sabon. Walang damit. Pero wala silang Malaysia. Ang mayroon lang sa kanila, Indonesia. Hindi kasama yun. Pero parang yun ang buhay nila. Ang saya. Alam niyo ba kung sino sa pinakamahabang tao sa kasaysayan ng Bible? Na nabubuhay ng halos 990 years o 99. Sino? Si Melky? O Methuselah? Siya yung isa sa mahabang, no? Parang pagdating natin doon, pagdating na kay Abraham, hanggang 100 na lang. Kaya nga sabi nila, pag ang tao ngayon, pag umidad ka na ng 70, blessing na yon. Kasi nga, pabataan ngayon. Kaya naalala ko, Sir Mason, takot siya, no? Dahil nga ganito. Kasi parang hindi mo na i-expect na, tatagal pa ba ako? Pero alam niyo ba, ang promise ng God at ang plano talaga ng Diyos? Mahabang buhay. Walang sakit, walang problema, walang takot. Pero nung pumasok ang kasalanan, ang unang pumasok sa puso at isipan ni Adan at Eva, alam niyo kung ano? Ano? Pride. After kumain sila, anong nag-realize nila? Naked. Hubad sila.
Nagkaroon sila ng pagkatasok na. So mamaya titingnan natin kung anong kahulugan ng salitang nikirneto o pagiging hubad. Kaya nga, pag sabihin, kabili nga ako naman anong gusto mo? May balat o hubad? Sabi ko, may magaling, gano'n pa palang mani? So pala yung iba, yung pinipirito na may balat siya, nakasama. Yung isa naman, tinatanggalan talaga nila, as in, tinatanggalan. Kaya sabi ko, ay kung malisyoso yung sa isip mo, ano yun? Okay, so balik tayo, sabi ng God, sa verse 28, sila ang pinagpala, wika niya, magpangarami kayo at tuloy ninyo na mga suplay ng mundo ite. At, sunod, na binigay ng God sa kanila, yung salitang, ano? Mamahala. Magpamanage. Ano yung imamanage mo? Ano yung pamahalaan mo? Lahat ng ginawa ng God para sa'yo. Pero mo si Bro Regan, magiging manager, hindi sa kay siya, kundi sa sariling biyayang bigay ng God sa kanya. Ikaw yung magiging katiwala, bro. Lahat ng bagay ginawa niya mabuti, at then binigyan ka niyang lahat ng bagay, at sasabihin niya, Regan, ikaw yung mamahala dyan. Amen. Alam mo kung bakit magiging tagapamahala, caretaker? Church, buksan natin isipan natin. Bakit ginamit ng Diyos? Hindi sabi, ikaw yung may-ari. Ikaw yung mamamahala. Alam niyo ba ang ibig sabihin? Lahat ng bagay sa mundong ito ang may-ari ang God. At lahat ng ginawa niya, pamahalaan mo. Kaya hindi tayo pwede magmayabang kung anong mayroon tayo dahil hindi atin yun. Ipinagkatiwala lang ng God sa'yo. Ipinagkatiwala ng God sa akin. Ipinamahala lang sa akin ng Diyos. Ultimo anak ko, pinamahala lang ng God. Hindi ko pag-aari ito. Amen, church. Amen. Yung buhay mo, yung buhay ko. Umuwi kami ng Bacolod. Pagbalik namin Bacolod to Manila, may bagyo. Habang nakakaantay kami doon, kasi Thursday, sabay din yung pagpasok ng bagyo, Thursday din. So may mga ilang, nagkaroon pa kami ng konting pagkagulat kasi may mga nag-announce na may cancellation. Pala may mga ibang pasahero na kinakancel na natakot. So sabi ko, wala namang cancellation sa flight namin, tuloy kami. So tuloy kami. So habang makita mo namin lumilipad ng aeroplano, talagang masama yung panahon eh. Kapag umalis kami doon kasi balita na talaga. At habang nakalipad kami, simple lang. Sabi ko sa Lord, Lord, kung loobin mo na hanggang dito lang kami, dito lang kami. Pagbalik namin uli dito sa Japan, may balita pa rin uli na bagyo pa rin. So pero biyaya ng Diyos, nakarating pa rin kami. No? Kasi, alam ng bagay, isang bagay na nakita mo. Sa halip na, number one na reaction ng tao, yung takot. Pagkabalisa. At lagi natin tandaan, kahit anong pag-iingat natin sa buhay natin, kung panahon na natin, panahon na natin. Ipinagkatiwala na ito ng God, at ang God ay may control ng lahat ng bagay sa buhay. So sabi ng God, supling sa punta iti, at pamahalaan ito. Okay, so pamahala tayo, tagapamahala, tayo yung katiwala, tayo lang yung manager ng God. Kaya nga sa negosyo, huwag mong ariin, ikaw yung manager, ikaw yung may-ari ng negosyo. Gawin mo na si Christ, kapartner mo sa negosyo. Sa trabaho mo, huwag mo sarili isipin na sarili mong lakas. Isipin mo na sa trabaho mo, ang kapartner mo sa trabaho, si God. Kasi si God ang pinagbulan ng lakas mo. Si God ang pinagbulan ng lakas ko. Kaya everyday pagpapasok ko sa trabaho, Lord, ikaw yung partner ko, tulungan niyo ako na matapos ko yung trabaho ko. Amen. 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 Hindi ho lakas natin. So, sabi ng God, at tamong gaiti, at pamahalaan ito. And then, next, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sa ibang translation, bibigyan ko kayo ng authority, autoridad. Lahat ang ginawa ko, mayroon kayong authority. Anong purpose ng authority?
Ha? Halimbawa sa Bulgari, binigyan siya ng may-ari ng company ng karapatan o otoridad. Ano gagawin mo dyan, bro? Saan mo gagamitin? Gagamitin mo, tama ka? Saan mo gagamitin? Sa pagkumando doon, gagamitin mo yung otoridad na binigay ng satso mo doon sa property ng pag-aari niya. Ngayon, pag ang otoridad na binamit mo sa kalsada, hindi a-accept nila yon. Kasi yung authority yung binigay sa iyo para ng iba. Pero ang iba, sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng otoridad sa isda, sa mga ibon, at sa lahat ng hayop. Naisip niyo ba yung naisang God? Naka niyo? So, pinapawisan tayo, init, no? So, ganun lang buhay. Kaya, kung asawa ko sabi niya, bakit? Arte-arte mo, akala mo hindi ka sanay sa probinsya na ayaw mo sa mainit. Kabiro mo naman, mag-ahapon ako maghapon sa trabaho, sobrang init. Hanapin ko pa ba yung init? Okay, so, ito na. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, mga ibon, at lahat na mailap na hayop, maging malaki at maliit. Kita niyo yung lawak na otoridad na binigay ng Diyos sa atin? Ang ibig sabihin, kung ang tao na nagkasala, lahat ng bagay pwede mong ikuman dahil yung otoridad binigay ng God sa iyo. Tama niya. Naintindihan ko, church. Kaya tingnan mo, no, si Jesus Christ, unang nabuhay sa katatlong araw at nagpakita sa mga disipulo niya, anong una sinabi niya? Lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa akin at ibinibigay ko naman sa inyo. Bakit? Kasi nawala ito dahil sa kasalanan, pero nirestore ito ng God. Amen. So tuloy na lang po tayo para makita natin ito. Bakit restoration is coming? So, ang ganda, verse 1, lahat ng ginawa ng God maganda. Sabi mo sa katabi mo, walang pangit. Sabi mo sa kanya, ikaw lang. Sabi ng God, lahat ng bagay maganda. Walang pangit. Amen. Alam niyo, dapat kung hindi tayo nagkasala, hindi tayo tatanggap. Pero sabi nila, hindi daw dadami ang tao. Kalokohan yun. Ay sabi niya, pumayo kayo at punuin nyo ng supleng. Plano ng God na ang mundo punuin ng tao, pero ang hindi niya plano na ang tao magiging limitado ang buhay. Gusto niya mahabang buhay. Biro mo sa kanila, nung panahon nila, edad mo 80, teenager ka pa lang. Iba, 300 years old na, 400. Binatilyo pa lang. Eh ngayon, pag 70 at 80 na tayo, siguro tunay. Ang hirap! Kaya sabi ko, Lord, ang sarap sana ng buhay noon. Pastor, makilala mo pa ba yung asawa mo? Maaaring kilala ko pa rin siya. Siya yung Adan ng buhay, iba ng buhay ko. At ako pa rin yung Adan. Sabi ko, isa lang siguro pangalan ng lahat ng lalaki, Adam. Kaya parang, ang ganda ng plano ng God kasi ang tao na nagbigay ng pangalan Sabi ng God, bibigyan ko rin kayo ng kapangyarihan na magbigay ng pangalan sa hayop. Kaya nga, mayroon tayong mga isda. Tayong tao na nagbigay. Mayroong isda, matang baka. May dilis. May sapsap. Lahat, di ba? Pero sino nagbigay ng pangalan? Tao. So, totoo yung Bible. Kasi otoridad na binigay ng God na kayo magbigay. Kaya ang God, yung Biblia, hindi sinungaling. Lilipas sa lahat, pero yung sinabi ng God, sinabi niya. Pag sinabi ng Diyos, i-restore niya tayo, i-restore tayo ng Diyos. Lahat na nawala na magandang plano ng Diyos doon at nawala dahil sa kasalanan, ibabalik ng Diyos yun. Amen, church. Siguro bro, kung hindi nagkasala si Ibat Adan,
Kamukha mo si Adan. Okay, balik tayo. Sabi ng asawa ko, kaya mag-print ko. Para walang print na. Okay, tuloy tayo. 29. Binigyan ko rin kayo ng lahat ng butil. Lahat. During the Old Testament kasi, hindi trabaho eh. Sa Old Testament, ang pinag-usapan doon, binhi. Butil. Sabi ni Yahweh, ako ang magbigay sa inyo ng puhunan. Eh, isipin ni church yung puhunan natin na sa trabaho sa Japan, mula sa ganyan, hindi mula sa akin. Kahit lahat ng vitamins inumin mo, ang lakas mula sa God. Amen, church. Hindi ko sasabi, huwag kayo inom. Inom kayo. Tirata na sarap na inumin. Uminom ka ng tatat, ikaw lalakat. Ang sabi nila, di ba? Tapos pag uminom ka na ng kumain ka ng itlog, ano ka daw? Bibilog ka! Tingnan mo sa brother Mike, may bigla sa itlog. Okay, sumali tayo. Bibigyan ko kayo ng lahat ng ori ng butil. Ibig sabihin, lahat ng itatanim nila, lahat ng ihahasik nila mula sa God. So church, walang bagay mayroon sa mundong ito na nagmula sa tao. Lahat ng bagay sa mundong ito mula sa Diyos. Ultimo buhay ko at buhay mo, lakas mo at lakas ko mula sa God. Amen. So sabi niya, bibigyan ko kayo. Bibigyan ko una, bibigyan ko kayo, ipagpapalain ko kayo sa verse 28. At tapos ang sabi niya, pamahalaan niyo ito. Pagdating niya sa susunod, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan at otoridad. Pero pagdating niya verse 29, ako magbigay sa inyo ng binhi. Amen, church? Alam niyo ko ba ibig sabihin ng God? Ang God mag-supply ng lahat na kailangan mo sa buhay. Pero lahat na ito, nasira, nawasak, nawala. Dahil sa salitang kasalanan. Kaya nga, ganun ka kapanganib ang kasalanan. Ang kasalanan ay masarap sa mata, pero mapanganib sa kalusugan. Kaya, ano naging appearance kaya doon? Kaya iba, nung nakita niya yung prutas, anong prutas yun? Yan, may ano tayo, walang friend. Sabi mo ba siya sasagot? Ano yung, anong prutas yun? Sabi niya ba, mansanas! Hindi mansanas yun. Sa Japan, kaki yun. So, ang prutas doon ay ano? Tree of knowledge about good and evil. Yung prutas na mabuti, nakalam na mabuti at masama, hindi prutas ito. In-explain ni Paul in the book of Romans, kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko nalalaman ang mabuti at masama. Tree of life? Ano ibig sabihin? Sino tutukoy? Si God. Si Jesus. Ngayon, may condition ba? Sinabi ba na agad, huwag yung kainin ng bunga ng kahoy o ng puno ng bigay ng buhay? Minensyon niya ba? Hindi. Ang binigyan niya lang ng warning ang tao about tree of knowledge, about good and evil. Pero pagdating sa tree of life, wala siyang sinasabi. Alam niyo kung bakit? Dahil ang biyaya ng Diyos at ang Savior or salvation na ibinigay ng Diyos sa iyo, everlasting life is libre. Walang condition. Amen. So, malinaw. Pagdating sa verse 30, tingnan nyo. Ang lahat ng mahirap na hayop, malaki man o maliit, lahat ng ibon, at ito nga ang nangyayari. Verse 30. Pinagmasdan ng Diyos lahat niya ang gawa. And then, lubos siyang nasiyahan. Pagkarugtong, dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Imagine niyo, church. Una,
Ginawa niya lahat hanggang ika-5. Pagdating sa ika-6, ginawa niya yung tao. Pero pagkatapos niya gawin ang tao, minasdan niya ang ginawa niya mula una hanggang pang-5, hanggang pang-6, at sinabi niya, maganda. So may pangit? Wala. Maganda. Pagdating sa chapter 2, hindi lamang ipinakita ng God, ipinadama ng Diyos sa kanila. Next. Genesis, ito yung pabagsak. So, nung namuhay sila, ang sarap na kanang buhay. Pero ang God, nagbigay sa kanila ng warning o babala kay iba. Kaya nga si iba ang unang nagkasala, nagkamali, di ba? Pero bakit si Adan kaagad ang unang sinumbatan ng God? Palagay mo kaya? Si iba ang gumawa ng kamali, pero si Adan ang hinahanap ng Diyos. Parang hindi tama, no? Parang ito yung gumawa, tapos ikaw yung hanapan, ikaw yung sisihin. Bakit mo pinabayaan? So, wala tayong gawa. Sabi dito ng God, kasi si Idan o si Iba, under sa pamamahala ni Adan. Of course, dahil under mo ang pamamahala kay Iba, ano mang gagawin nito, ikaw ang mananagot. Nakuha niyo ako, church. Kaya hindi natin pwede sisihin ang babae na dahil kundi dahil sa inyo. Amen. Kaya hindi lahat ng bagay ng pag-aaway ng mag-asawa dahil sa babae. Minsan may dahil din sa lalaki. So, ngayon, balik tayo. Iyanan natin sila. Pagdating niya sa verse 33, so kinurse na God, basahin nyo na lang yung chapter na yun. Lahat na gagawin ng tao dito na, nagsisihan na sila, nagturuan. Sagot ng God, bakit mo ginawa? Ano sagot ni Adan? Kasi babae binigay niya eh. Ang lakas ng loob ni Adan, no? Siya kasi, binigyan mo pa ako eh. Ba't mo ako ba binigyan ng babae? Kasi sabi ng God, nakita niya si Adan, hindi maganda ang mag-isa. Nabasa niyo ba? Hindi. Yes. Nabasa niyo? Sabi ng God, hindi maganda ang mag-isa ang tao. Bigyan ko siya ng kapartner. And then, pinatulog niya si Adan. At kinuha niya si Iba, saan? Sa tadyang. Sa bahagi, kaya nga madalas sinagamit ito sa kasal. Ang babae, mula daw sa tadyang ng lalaki. Tama? Sa bahagi yung tadyang. Anong purpose ng tadyang? Ang purpose ng tadyang, para proteksyonan yung puso. Subukan nyo ang tao walang tadyang. Saan yung puso? Nandito. Tama? So, ang tadyang, ito yung kumukover sa puso. Ibig sabihin, kung ang babae kinuha sa tadyang, kaputol sa ng puso mo. Kaya ang babae, minamahal. Hindi pinatadyahan. Amen. Sino dito nakaranas ng tadyangan? Mga pag-asawa babae, nakaranas ba kayo tadyangan? Isipin nyo kung tadyangan kayo. May tadyang na, may tadyak pa eh. Sinisikmura. Saan ka na galing? No, ang babae galing dito. Ang reason ng God para mahalin ito. Amen, church. Amen. Bakit kaya, Brother Regan, nag-isip? Parang sabi ko, Lord, natadyangan ko minsan. Bakit? Ganun yung buhay niya. So, sabi ng God, bakit mo ganito sinisi ng God? Ang sinisi naman ng God, o ni Adam, yung babae. Sabi niya kasi yung babae binigay mo. Ngayon, sinumbatan naman ng Yahweh, yung babae. Sino sinisi ng babae? Ahas. Kasi po yung ahas eh. Ngayon, wala masumbong ang ahas. Nung nilapitan ng God ang ahas, bakit mo naman ginawa? Bakit mo niloko? Bakit mo ninansi ang tao? May sagot ba yung ahas? Wala na.
Kaya sabi ng God, dahil sa ginawa mo, na ngayon, gagapang ka at sa alikabok ang iyong pagkain. Pastor, sabi may nagtanong sa akin, ibig pala sabihin, Pastor, yung ahas noon naglalakad. Kasi, di ba, sabi ng God, nung kinurse ng God ang ahas, gagapang ka na. At yung alikabok, yung pagkain mo. So sabi niya, Pastor, ibig pala sabihin, ang ahas noon, naglalakad. Sabi ko, kaya nga may sumay. Naniwala ka ng suma? Hindi ako naniniwala ng suma. Naniniwala ako sa suman. Okay, so walang suma, ano lang yun. So, ang tinutukoy doon na hindi talaga literal. Alam niyo ibig sabihin? Bakit ganun na sinabi ng God? Yung pagkakasala ng tao, way pa rin ng God para durugin ang kapangyarihan ng sikat. During the Old Testament, kapag ang isang bansa nagkaroon ng digmaan at nahuli mo yung hari, padadapain mo at apakin mo yung ulo. Sanda na siya'y lubusang tinalo mo. Amen, church. So, nagtagumpay ng sisitan para malansi ang tao at magkasala ang tao, pero pinutol pa rin ng God yung kapangyarihan ng sitan sa buhay ng tao. Pastor, kailan? Nung dumating kautusan? No. Nung dumating si Kristo. Kaya pagdating doon sa sunod na talata, binhi mo, sabi sa babae, binhi niya laging mag-aaway. Ang binhi niya ang tutuklaw sa sako mo, at ang binhi mo naman ang dudurog ng ulo. Ibig sabihin, yung binhi ng babae, ang tinutukoy si Jesus. Si Christ mamatay, pero ang kamatayan ni Kristo, ang pagkawasak ng kapangyarihan ng demonyo sa buhay ng tao. Intended church, nakaya ba? Ngayon, ito yung nangyari. Nung pagkatapos niya, sinumpa niya ang babae. Ikaw, babae, mula sa iyong paglihi, maghihirap hanggang sa iyong pagluwal. Nangyari ba yon? Mga nanay, naranasan niyo ba maglihi? Madali ba maglihi? Mahirap. Madali ba mga anak? Mahirap. Bro Riga, naranasan mo yun? Bro Riga kasi. Sabi ni Bro Riga, nagtago to si Bro Riga. Kanina yung pag-alis sa akin, hindi pag-alis na siya. Hindi bro. So ngayon, kinurse ng God. Pero tingnan nyo, sa verse chapter 1 hanggang chapter 2, sabi niya mabuti. Pagbagsak ng tao sa kasalanan, dito na bumaba yung sumpa. Ikaw babae, ito mga ranasan mo. Ikaw lalaki, sabi niya kay Adan, hinarap ng God si Adan at sinabi, mula ngayon, paghihirapan mo na ang iyong kakainin. Sa lupang ito, iyong pagpapawisan at bungkalin. Doon na nagsimula ang hirap. Simula ang kamatayan, kahirapan, takot, kabalisahan sa tao dahil sa salitang kasalanan. Amen. Amen, church. At mula noon hanggang ngayon, minana ng tao. Ngunit, church, restoration is coming. Ang pagsaayos darating. Kanino? Kanino? Nelson. Verse, chapter 2, verse 34. Pakibasa ko, nakita nyo. Ako na lang. Pinalayas nga ng Diyos sa dakong silangan ng halamanan ng Eden at naglagay siya ng bantay ng kerubin. Alam niyo yung kerubin, ha? Anghel. Okay. Naglagay rin siya ng espada na niningas upang hindi malapitan niyo man ang punong punong kahoy ng buhay. Sino tinutukoy? Sino tinutukoy niya? At tinutukoy dito yung walang iba kundi sino? Si Jesus. Kaya yung restoration mangyayari kapag dumating yung Messiah.
yung Savior. Kaya nga nagbantay sa puno, cherubim. Alam niyo ba na nagbantay sa ating Panginoon? At siya, sino ang nagbibigay lagi ng mensahe kay Joseph sa tangkang pagpaplanong pagpatay sa bata o kay Jesus Christ? Sino? Lagi siya pinakitaan ng anghel. Umalis ka, pumunta ka sa Ehipto. At ang anghel din ang nagpakita sa mga pastol na isinilang ang Misaya. Anghel din ang nagsasabi na ang Kristo ay tatawaging ano? Jesus. Kaya tutukoy ito ng chapter 30 at 3, verse 34, yung tree of life, tumutukoy kay Jesus Christ. Subalit may bantay. Kasi in God's time, darating yung mag-aayos ng buhay ng tao. Kaya yung binigay ang kautusan, agreement is the number 2. Agreement between God and man. Binigay ng God, una yung kautusan, na sa pamagitan nito, ito yung tipan ng tao at ng Diyos. Pero sablay. Ang ikalawang tipan na binigay ng God the Father para sa tao na iba kundi sino? Si Christ. Ang church. At kay Kristo matagpuan yung salvation. Kung walang kamatayan, walang kapatawaran. Kung walang Messiah, walang restoration ng buhay. Sabi ni Paul, in the Corinthian, kung walang pagkabuhay kay Kristo, walang kwenta ang ating ipinaglalabang pananampalataya. And to the church, nakuha niyo ako. So ngayon, ito yung maganda, good news para sa lahat ng Kristyano. Lahat ng tunay na anak ng Diyos, ang restoration mangyayari sa iyo, sa buhay ko. Amen. Dahil plano ng Diyos. Sunod, ang sabi dito, anong dahilan ng pagbagsak? Isipin niyo yung buhay natin. Kung halimbawa ang tao hindi tayo nagkasala, gaano kaya kasarap ang buhay? Ang sarap ng buhay, no? Pero pupunta ka lang doon, may taniman dyan, makita mo may mga taniman ng ubas, kukuha ka lang doon, tapos wala may magsisita sa'yo. Na? Hindi mo na kailangan ng washing machine kasi hindi mo na kailangan magdamit. Lahat doon wala. Masarap yung buhay. Walang sakit. Hindi ka stressful sa buhay. Wala kang takot. Ang sarap ng buhay. Tapos ang God nakipag-usap pa sa'yo. Sasabihin ng God, may saan ka pupunta? Kaya, sila pagkatapos ng pakipag-usap ng God sa mga propeta, wala na ang God nakipag-usap kahit kaninong tao. Pero kung ang tao hindi nagkasala, lahat tayo kausapin ng Diyos doon sa gusto niya. Pero nung nagkasala ang tao, lahat ng maganda nawala. Lahat na sinabi niya chapter 1, chapter 2 na maganda nawala. Pagdating sa verse 3, pangit ang kapalit. Amen, church. Pagdating sa chapter 4, doon na nag-uso yung mga inggit ng magkapatid, pagpatay sa magkapatid na si Cain at si Abel. Doon na nagsimula ang lahat. Hanggang ang mundo pasama na ng pasama, ngunit paiksi naman ng paiksi ang buhay ng tao. Amen, church. Tuloy tayo. Tingnan, verse 29 o 25, balikan natin. Gayon man, ako ang Diyos na nagpatawad. Balikan natin yung sa taas. 27, chapter 3, verse 7. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila ay gubat. Kaya kumuha sila ng dahon ng mga igos. Alam niyo yung salitang hubad, nung ma-realize na nagkamali sila, doon nakita ng tao yung pagiging empty. As in, wala. Ito nakita niyo kaagad. Nung matapos nila ma-realize, matapos magkasala at nag-disobey sa God, ang unang tumampad sa kanila, alam niyo kung ano? Yung kamalayan. At nung magkaroon sila ng malay, na-realize nila
yung kanyang pagiging hungkag sa buhay. Kaya sa totoo lang, maraming tao ang may pera, hungkag buhay. Maraming tao kilala, malungkot ang buhay. Si Eva at Adan, nung ma-realize nila na nagkamali sila, nakita nila ang kanilang sarili. Na empty sila. Wala sila. Ngayon ang ginawa nila, Ubuha sila ng dahon ng igos. Alam niyo ang ibig sabihin ng igos, dahon ng igos? Idea ng tao, knowledge ng tao. Sinikap ng babae at ng lalaki na sa pamagitan ng sarili nilang lakas at paraan, matakpan at mapunuan ang kanilang pagiging empty sa buhay. Pero pagdating ng hapon, wala. Naalala niyo si Jesus Christ, nung huling hapunan niya, mula sa Bitanya, pupunta sa Jerusalem. At habang papunta sila ng Jerusalem, nakita niya ang puno ng igos. And then, ano hinanap niya? Bunga. Nung nakita niya ang puno ng igos na walang bunga, anong ginawa niya? Kinurse niya. Sabi niya, mula ngayon, hindi ka na mapapakinabangan. Church, ang restoration ng buhay at ang pag-anak ng buhay, hindi sa paraan natin ng egos. Idea, abilidad, kakayanan. Ang restoration darating sa buhay mo, sa pamilya mo, dahil sa tree of life. Kay Christ lang. Amen, church. Pagkatapos nilang ma-realize, nagkaroon sila ng takot sa buhay. Andi nagtago sila. Tama? Nung hinanap sila ng God, anong sagot ng Diyos? Eva, Adan, saan kayo? Anong sagot nila? Anong sagot nila? Nagtago ho kami. Sagot ng Diyos, bakit kayo nagtago? Kasi po, ano kami? Hubad! Anong sagot ng God? Anong sagot ng God? Sino may sabi sa inyo? Tingnan nyo ha. Alam ba ng God na hubad si Adan at Eva? Alam. Pero nung sinabi ng God, bakit niya nagtago? Hindi niya ba alam na nagtago ang dalawa? Alam. Sabi ng God, bakit niya nagtago? Ang unang sagot nila, natakot ho kami. Tingnan niyo yung resulta ng kasalanan. Kapag ang tao may ginagawang mali, ang tao may ginagawang hindi tama, nagtatago yan. Lahat ng takip tatakpan niya sa sarili niyang paraan, baka sakali makaiwas sa itinatagong mali. Church, anumang tago natin, tulad ng igos, malalantad yan. Hayaan mong sabihin mo sa God, Lord, empty ako. Ito ako. Kailangan kita. Alam niyo, pinakamabuti sa Diyos, nung sinabi ng God o ng babae at ng lalaki, hubad kami. Ito yung response ng God. Sino may sabi? Nakita niyo kung gaano kabuti yung God? Dapat ang sasabihin niya, buti nga sa inyo. Pero tingnan nyo, hindi nakikita ng God yung kamalian ni Adan at Eva at ang kahubaran. Bagkos, ipinakita niya sa dalawa yung kanyang pagmamahal. Sino may sabi? Enter the church. Nakuha niya ako. Kaya si Christ, na parito siya, hindi para tingnan yung ating mga kahinaan, kundi para takpan ng kanyang banal na dugo. That is the amazing love of God. That is the amazing grace ng God. Hindi niya sinasabi, bakit yung ginawa? Hindi niya sinabi niya sa lalaki, kay Eva at Adan, sino may sabi sa inyo? Nawad kayo. Hindi siya may sabi. Because our God is a loving God. Our God is a gracious God. Amen, church. So, 15 na. Sabi dito ng Hebrew o Isaiah 43,
verse 25. Pakibasa. Sorry, ako na lang. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. 3 months ago, tinalakay natin about yung totoong forgiveness. Ano yung totoong forgiveness? Forgive and forget. Pagpatawad at paglimot. Hindi totoo pinatawad kita, pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo. Sabi ng Diyos, forgive and forget. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong kasalanan. Yung tao nagkamali, ang tao nawasak, ang tao lahat ng kabuhayan at kailangan ng tao, maging ang physical na katawan ng tao, dahil sa kasalanan, pagdating dito kay Isaiah, sabi niya, yung tree of life na ito, ay ito yung solution. Si Kristo. Pagdating kay Isaiah, sabi ng God, ako yung God na mapagpatawad. At lilimutin ko ang inyong mga kasalanan. Ganda na ginamit sa English translation, no? I will never remember your sin no more. Amen? Pag pinatawad ko si Bro Reagan, kasabay ng paglimot ko sa offensive o yung mga masakit na ginawa niya sa buhay ko. Hindi ko pwede sabihin, pinatawad din kita bro, pero ayaw ko makita yung mukha mo. Kaya ko, ang totoong forgiveness, forgive and forget. Si Christ, nung pinatawad niya tayo, and according to the book of Hebrew, nilimot niya pa ito. Wala siyang record ng kasalanan sa atin. Hindi siya nagsulat ng mga kasalanan, bagkus nilimot niya lahat ng mga nagawa nating mali sa Kanya at ibinigay niya yung total forgiveness. So ngayon, ang pag-asa natin para ma-restore at darating yung restoration, alam niyo kung ano? Forgiveness ng kasalanan. Ano ang ugat ng lahat ng pagbagsak ng tao? Ang ugat ng pagkaroon ng paghihirap ng tao at pagdurusa ng tao, lahat ng kasamaan ay nagmula saan? Sa kasalanan. Ngayon, lahat ng privilege na ginawa ng God, lahat ng mabuti na ginawa ng Diyos para sa tao na sira ito dahil sa kasalanan, si Kristo na parito para wasakin ang gawa ng kasalanan. At ang restoration ay darating. Amen, church. Ngayon, sabi ng God, ito dapat natin makita. Ngayon man, ako ang Diyos na magpatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasamaan o kasalanan. Hebrews chapter 8, verse 12. Sapagkat ako'y nagiging mahabagin sa kanilang kalikuan. God is so gracious. Amen. Church, no? At ang kanilang kasalanan, hindi ko na alalahanin. Alam niyo ang buti ng God. Nung siya ay pinarusahan sa krus, at habang siya nakabitay sa krus ng Kalbaryo, pwede niyang i-condemn lahat na nandoon. Tinignan niya isa-isa ang lahat na nandoon. Yung mga taong nakalimura sa Kanya, yung mga taong nagpupulit, sumasamba sa Kanya, lahat ng mga sinungaling, lahat tinignan niya. Matapos niya tingnan na lahat na nakapaligid na tao, tumingala siya. At ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng paghihirap, the total forgiveness, ay willing to forget. Nilimot ng Diyos lahat ng ating mga nagawang mali sa Kanya. Dahil ang totoong pagpatawad, pagpatawad, paglimot sa lahat. Amen, church. So sabi ng God, ako yung God. Kaya pag kayo mahingi ng tawad at sabihin pinatawad na kita pero hindi ka muna, ay ko muna makita sa iyo, hindi totoo yun. Hebrews chapter 8, verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanyang kalikuan at ang kanyang mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa.
sabi ng Diyos. Sunod. Malapit na tayo mag-30, lalabas na sila. Romans chapter 6 verse 14. Kulay puti na yan, pakibasa. So sabi ni Paul, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan, yaman kayo wala na sa ilalim ng alin, kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi ni Pablo, sin cannot dominion over you, because you are not under the law, but you are under the grace of God. Ang kautusan ay kamalayan na mabuti at masama. Ang grace ay kamalayan na kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Grace is a person of our Lord Jesus Christ. Amen, church. So sabi dito ni Paul sa mga taga-Roma, hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan. Dahil wala na kayo sa kautusan. You are under the grace of God. Alam niyo, church, kung naintindihan niyo yung grace ng God, lahat ginawa niya para sa atin. At dahil ang buti niya, hindi ako gagawa na mali para ipalit ko sa kabutihan niya. Yung ginawa niyang ito, ang magbibigay sa akin ng hiya na mamuhay sa mali. Kasi ang buti niya. Our church, kaya sabi ni Paul, you are not under the law. You are under the grace of God. So bakit in-explain niya, you are not under the law? Bakit sa batas? Kung ano sa ilalim ng batas, mata sa mata, ipin sa ipin. Kung anong ginagawa sa'yo, gawin mo. Pero sa grace, kung anong ginawa sa'yo, gawan mo na mabuti. Pray to bless, not to curse. Why? Because God is a gracious God and a loving God. And according to the book of Matthew, sabi Jesus Christ, kung ang gagawa na natin na mabuti, yung gumagawa sa atin na mabuti, ano pinagkaiba natin sa hentel? Kaya din ang gawin. Okay, church? Tama ba, mali? So sabi dito, pagdating sa kay Galatia, sabi ni Paul sa Galatia, chapter 5, verse 1, pinalayan na tayo ni Kristo upang manatiling malaya at huwag na magpalipin pang muli. 2,000 years ago, pinalayan tayo ng Diyos upang manatiling malaya. Huwag nating hayaan ang ating puso at isipan magkaroon ng mga mali at mag-aalaga ng mali. Dahil ang kasalanan ang dahilan ng pagkawasak ng kabutihan ng Diyos. But dumating yung biyaya ng God, pinalaya tayo ng Diyos, at ang restoration ay darating sa buhay natin. Amen, church? So ngayon, tingnan natin. Yung title natin, dito tayo sa God. 1 Peter chapter 5. So may 5 minutes pa tayo. 1 Peter chapter 5 verse 10. Babasahin ko. At ang Diyos sa lahat ng biyaya, tumawag sa iyo tungo sa kanya walang hanggang kalulatian kay Kristo. Pagkatapos ninyo magdusa ng kaunting panahon, stop ako. Yung creation ng God in chapter 1, chapter 2, mabuti. Chapter 1 ng Genesis, ginawa niya lahat na mabuti. Chapter 2, ipinaranas niya ang mabuting ginawa niya. Chapter 3, nagkasala ang tao at naranasan ng tao yung resulta ng kasalanan. Pagdating dito, sabi ni Paul o ni Pedro, bagamat naputol ito sa inyo, bagamat nakaranas kayo ng kaunting kahirapan o sandaling kahirapan, ito yung pangako ng Diyos. Pagkatapos niyo magdusa sa kunting panahon, siya mismo. Sino? Sabi ni Paul o ni Pedro, bagamat naputol ito noon dahil sa kasalanan ni Eva at Adan, until now, ba't darating ang araw, si Kristo mismo ang nag-restore nito. So yung nawala noon dahil sa kasalanan, si Kristo darating para ayusin niya yung plano mabuti para sa iyo. Siya mismo.
hindi tayo. Amen, church? So sabi niya, siya mismo ang magpanumbalik sa inyo, sa inyong mga lakas at katatagan. Siya mismo. Sino? Si Christ. Walang solution para sa reconciliation. Si Kristo. Walang solusyon sa restoration kundi si Kristo. Kaya sabi ni Pedro, siya mismo ang mag-aayos nito. Amen, church? So may pag-asa? May pag-asa tayo? May pag-asa. Kapag tayo mayroong Kristo at nilimot na ng Diyos, ano sabi ng God? Pinatawad ko na kayo at kinahabagan at hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Ang ugat ng lahat ng kahirapan, kasalanan. At ang isang solusyon ng restoration, forgiveness ng ating kasalanan. At ang sabi ni Pedro, siya lang. Siya mismo. Hindi sinabi ni Pedro, ako. Siya lang mismo. Si Christ lang. Ama, paano nung balik sa inyo? Yung nawala dahil sa kasalanan, si Christ mismo, si Kristo lang ang magbalik nito sa inyo. Lahat ng privilege, lahat ng opportunity na nawala dahil sa kasalanan ni Eva at Adan na minana natin, si Kristo lamang ang mag-aayos nito para tapusin yung maganda at mabuting plano niya sa atin. Amen, church? Amen. So, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sabi niya diyan, ginawa niyang maganda lahat sa tamang panahon. Bakit may tamang panahon pa? Sabi niya, He makes all things beautiful. In God's time, yung mabuting sinimulan niya, Genesis, chapter 1, chapter 2, nawala dahil sa kasalanan. Pagdating kay Ecclesiastes, sabi niya, He makes all things beautiful. In God's time. Yung nawala, marirestore sa panahon ng ating Panginoon. Next, sunod. Inilagay din niya ang kawalang hanggang sa puso ng tao. Alam sa ibang translation, nilagay ng God ang wala, yung inilagay ng Diyos, yung walang hanggang pag-asa sa ating puso. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Ano sabi ng Bible? Si Kristo ang buhay nating pag-asa. Amen, church. Dahil kay Kristo, may pag-asa tayo na ang lahat na magandang plano ng Diyos na wala dahil sa kasalanan, ibalik ito ng Diyos at ayusin natin ito ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa kautusan, hindi dahil sa egos, kay Kristo lang. Sunod! Siya ang pagpalakas. Ecclesiastes, inilagay sa puso ang walang hanggan sa puso ng tao. Gayon may wala nang unawa sa ginawa ng Diyos. Mula sa simula hanggang wakas. Church, kung nagsimula ang God na mabuti, na magandang plano sa bawat tao, tatapusin niya ito, ang mabuting plano niya, after na si Christ mamatay sa cross para sa iyo. So restoration is coming sa individual na buhay ng mananampalataya. Siya yung magbalik ng kasiyahan, ng joy sa ating puso. Siya yung magbabalik ng kapayapaan sa ating isipan. Siya yung magbibigay sa atin ng contentment sa ating buhay. Siya din ang magbigay ng blessings. Siya magpapagaling sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, darating ang araw, isa sa magandang accomplishment at maraming ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pero isa sa maganda dito, nung si Christ namatay at nabuhay siya, nagkaroon siya ng glorified body. Amen? Pagdating ng takdang panahon, according to the Bible, kapag tayo namatay, bibigyan tayo ng Diyos ng glorified body. Yung glorified body na ito yung plano ng Diyos in the book of Genesis chapter 1. Na ang tao hindi mamamatay, hindi pagtanda, walang sakit. Pero darating ito, nung nagkasala, nakurap yung tao, na lahat ng tao nagkasala.
ang taong mamamatay, lahat ng tao hahantong at babalik sa lupa. Pero pagdating ni Christ, lahat na tumanggap at nampalataya sa Kanya, yung plano niya noong Genesis, gagawin niya ito sa Kanyang pagbabalik. At mamuhay tayo sa lugar na wala ng sakit, walang hirap, walang dusa, walang karamdaman, walang pagtanda. Kung doon sa halamanan ng Eden, dadalhin tayo ng Diyos sa Kanyang paraiso. Amen. Yung restoration dumating, hindi dahil sa paraan ng tao, sa paraan ng Diyos. Amen, church. At lahat tayo kandidato para i-bless ng Diyos. Amen? Amen, church. Ang God, kandidato tayo. So, 30 na. Wala pa sila, no? Iantay na lang kayo. Hanggang wakas. Kaya nga siya yung Alpha and Omega. Beginning and to end. Simula, wakas. Verse 1, verse 1, nagsimula siyang gawing mabuti lahat. Verse 2, chapter 2, ipinaranas siya sa tao. Verse 3, o chapter 3, pag-collapse ng tao. After 2,000 years, o ilang years ang dumaan, ipinanganak yung tanging pag-asa. Yung magbibigay ng buhay walang hanggan. Si Christ. At ang Kristong ito ang magpatawad sa ating kasalanan once and for all. According to the book of Hebrew, minsan lang siya pumasok para ihandog ang kanyang sarili. Hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng atupa ang kanyang dala, kundi sa sarili niyang dugo. Sa ikapagpatawad sa ating mga kasalanan, minsan, magpakalanan. So, ibig sabihin, tinatakan ng Diyos, at yung nawala, i-restore ng God. Last verse. Nandiyan na sila. Pakibasa. Sabi ng God ni Paul, sinisigurado ko sa inyo, kung ang God nagsimula sa na mabuti, noon, tatapusin niya ito hanggang pagdating ni Kristo. Yung mabuting bagay na sinimula niya, i-restore ng God at gagawin niya ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. So church, may pag-asa tayo. Ang restoration ay darating sa bawat anak ng Diyos. Spiritually, physically, financially, at ang mga bagay. Amen? Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, ito masalamat kami. May pag-asa kami, Lord. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat din, Lord, na ikaw agad ang aming tagapagpagaling sa lahat ng aming nararamdaman. Kayo yung pag-asa namin sa buhay. At yung mabuting bagay na iyong sinimulan, tatapusin mo ito sa amin. Dahil mabuti kayo. Lord, pagpalain mo mga kapatid ko na nandito. Ingatan mo ang aming kalusugan at buhay. Pagpalain mo ang mga pamilya at lahat na aming gagawin. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. So God bless church. Pagpalain ka na lang.献金の時をハレルヤマーチです。お願いします。
えるようにします。お願いします。Tayo po ay mag-pray. Yes, Lord, maraming salamat. Tunay nga po na patuloy kami magpupuri at nagpapasalamat. Dahil po ikaw ang Diyos na mabuti. Hindi man kami mabuti, Lord, patuloy ang kabutihan mo na pinapadama mo sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, Lord God, sa katagumpayan ng gawain mo. Salamat sa buhay ng mga lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito. Kay Pastor Lowy, kay Pastor Kenjo, o Panginoon, sa lahat na ginamit mo sa likuran ng iyong pagkakas. Ikaw magbalik ng pagpapala sa kanila 10 ng kanilang pamilya po, Panginoon. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa mga salita na iyong ni-reveal sa umaga nito, Panginoon. Tunay nga po na iba't iba man ang aming nararanasan. But Lord, nandoon ang iyong pagtuturo sa amin, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, ng mga salita na aming napapakinggan, Lord God. Ito po, Panginoon, ay totoo na may apply namin ito sa aming mga buhay. Dahil po, Panginoon, mahirap, Lord. At Lord, salamat. Dahil po ikaw ay patuloy na nangungusap sa amin, Lord. Marami po kaming pagkukulang. But Lord, salamat. Dahil po, Panginoon, inire-reveal mo po na mayroon po restoration sa bawat relasyon na mayroon kami. Panginoon, sa aming kapwa. Turuan mo po kaming magpakababa lalo sa inyong harapan dahil tunay nga, Lord, na wala po kaming may pagmamalaki kahit kanino man, Lord. Dahil ang lahat na mayroon kami, ito'y biyaya mo sa amin, O God. Salamat din po sa kaloob ng nalikom sa umagang ito, Panginoon. Ang dalangin namin sa inyo, Lord, at patuloy mo itong pagpalain na magamit po sa iglesia na iyong ipinagkatiwala sa amin, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat kamay na nagkaloob, even po, Panginoon, ang hindi nagkaloob. Pagpalain mo rin, Lord, ang bawat buhay ng mga kapatiran ko na narito, even ang wala po dito, Lord God. Abutin mo sila na yung mapagpalang lamay, O God. Salamat po sa iglesyang ito. At salamat sa bawat lingkod na ginamit mo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kulang po ang aming pasasalamat na ibalik sa inyo. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti at hindi ka nagbabago. Kaya Lord, sa iyo ko ibinabalik ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. お立ちください。商用賛美します。「
So Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisa ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo ay sumainyo mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless ating lahat.お座りください。以上で本日の礼拝を終わります。